22. Hallelujah. May kubara. Genesis chapter 22 verses 1 to 3. Kapitulo 22, talatang 1 hanggang 3 ng Genesis. Ito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Nakita niyo na mga kapatid? Sa nakasumpong ang sabi mo ng praise God. Kunti pa lang mga kapatid. Chapter 22 verses 1 to 3. Sa nakasumpong ang sabi ulit ng praise God. Ayun din yung marami-rami na. Sabi ng 1, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya'y sinabi Abraham at sinabi niya, narito ako. Pwede ba sabihin na narito ako? At kanya sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Morea, at minamahal at ihangin mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangon maaga. Sabihin sa katabi mo, sana all. Bumangon maaga. At si Abraham ay bumangon maaga at inihanda ang kanyang aso at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy upang para sa haing susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita at mga kapatid. Hallelujah. Wala po ba tayong bisita kayo? Wala naman. Halos lahat na po yung mga dati natin kapag-hirap. So, bago natin sabihin ang pamagat ng ating mensahe, ayaw mo na sa daling manalangin mga kapatid. Muli, mapagpalang Diyos, nais namin humingi sa iyo, Panginoon, ng rema. Pagkapat ako po'y naghanda, Panginoon, pero dahis ko na revelation ay magaling sa iyo. Kung meron na inaasahan ng bawat isa sa amin sa lugar ito, lagi kami umaasa sa iyo, Panginoon, na kaya magbigay sa amin ng mensaheng maganda. Mensaheng, Panginoon, na kailangan natin. Kayo na po ang bahala, O Diyos, sa nalalabing oras. Gamitin mo muli ang iyong lingkod bilang daluyan ng pagtuturo, pagkatama, pagpapalakas ng pananampalataya. Panginoong Jesucristo, anumang gawa ng kaaway, anumang antok, kapakuran sa aming katawan, alisin mo mga bagay na ito. Hindi namin ito kailangan sa iyong Panginoon. Kundi kailangan namin, Lord, atensyon, kailangan namin focus sa iyong mga salita, Panginoon. Mahusap ka sa iglesia ng ito. Ano man ang nais mong iparating sa kanilang mga buhay. Hayaan mong marinig, hayaan mong patuloy na malasang nila, Panginoon. Ang mensahe mula sa iyo, Lord, not by might, not by power, but through your Holy Ghost, Panginoon. Patuloy na magkaroon ng conviction ng iyong mga salita na lalabas sa aking labi. At bigyan mo ako, Panginoon, ng maayos na boses. Ngayon ang halik na ito, Panginoon, upang patuloy kong ipakabot ang mensahe mula sa Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa at titiwala. Lord, we speak revival sa gawain ito hanggang sa katapos, Panginoon. Kayo na po bahala sa mga nalalabing oras na ang in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Napapagat po ng ating mensahe sa ngayon, mga kapatid. Pinagapatan po itong worship God in the midst of blessing. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, sambahin mo ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Ulitin natin mga kapatid, yung may tindig at pag-ibig. Hallelujah. Sambahin mo ang Diyos. Hallelujah. Sa gitna ng pagsubok. Church, gusto ng Panginoon, sambahin natin ang Panginoon. Kahit nasa gitna ay ng pagsubok. Gusto ng Panginoon na sabi ng Bible, hinahanap ng Diyos ang mga mananamba sa Espiritu at katotohanan. Gusto ng Panginoon ngayong umaga, hindi ka lang nagbigay ng
blessed offering. Gusto ng Panginoon na yung mga kailangan nila ng papuri, hindi ka lumawit sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, sambahin natin sa kahit. Kahit. Praise the Lord. Kahit nasa kalagayan tayo, hindi maganda yun. Kahit hindi maganda, pakiramdam natin ngayon. Kahit may problema tayo dadaanan mamaya sa ating mga bahay, worship God! Pwede natin buhin ang Diyos. Hallelujah. Pwede natin sabayan ang Panginoon. Kahit na may karamdaman, kahit na may problema, kahit na may pagsubok, kahit na may init. God. Hallelujah! Praise the Lord. Mga kapo na po kayo lahat. Hallelujah. Worship God in the midst of this. Blessed be your name. Alam niyo mga kapatid, yung buhay ni Abraham ay napaka-inang basahin. Napaka-inang pag-aralan. Napaka-interesadong alamin sapagkat si Abraham ay tinaguri ang Ama sa pananampalataya. Isa sa mga naging huwara ng paglilingkod sa ating Panginoon na nagpakita ng kagilagilalas at kamanghamanghang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Genesis chapter 17, nangusap sa kanyang Panginoon, pinangakuan sila ni Sarah na sila'y magkakaanak ng mga kapatid. At that time, si Abraham ay 75 years old. Nangyari yung pangako ng Panginoon at the age of 99. Halos 24 years na inantay ni Abraham ang pangako ng Panginoon sa kanya. Inantay ng Panginoon yung pangako sa kanya ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago niya natanggap yung pangako. 24 years. O mahigit 25 years. Hinintay ni Abraham yung pangako ng Panginoon. Napakatagal. At pagkadating ng pangako ng Diyos sa kanila, mag-asawa, sinubok sila ng Panginoon. Sino dito nakaka-relate? Nung naglingkod silang mag-asawa, sinubok din ng Diyos. Nung naglingkod silang mag-asawa, hindi nakaiwas sa pagsubok. Nung naglingkod silang mag-asawa, nakaranas na karapatan. Nung naglingkod silang mag-asawa, parang doon pa nagkagulo. Sino po dito nakaka-relate sa atin, mga kapatid? Amen. Mula nung naglingkod ako sa Panginoon, Pastor, nung binigay ko yung buhay ko sa Diyos, nung binigay ko yung lakas ko, nagpagamit ako sa gawain ng Panginoon, parang doon talaga malasot. Pero alam niyo mga kapatid, kung ano ang nangyari kay Abraham, ang sabi ng Bible, siya ay sinubok. Ang salitang Hebreo ng sinubok o test dyan, ang salitang katumbas dyan, mga kapatid, ay nasa. N-A-S-A-H. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah. Ibig sabihin po mga kapatid sa Panginoon, ibig sabihin po ang pinasabi ng Panginoon na nasa to prove the quality para makita ng Diyos yung kalidad ng pananampalataya ni Abraham. Kasi po pwede na yung pananampalataya niya, yung paglilingkod niya sa Diyos, nakadepende na lang sa blessing. Baka wala na sa nagbigay o blessing. Pero pwede kasi sa buhay natin dumating mga kapatid na answered prayer, pero baka yung paglilingkod natin mga kapatid, nasa pagpapala na wala na sa nagbigay ng pagpapala. Nakapokus na lang doon sa material na bagay, wala na sa Panginoon. How I wish and how I pray na ang Dagnay Church habang tumatagal, nakatingin pa rin sa Diyos, hindi sa mga resources natin. Amen. Nakatingin sa nagbibigay, hindi sa binigay. Hallelujah. Na naman, kalagayan natin sa buhay, dalangin ko sa ating Panginoon, mga kapatid, yung pananampalataya natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa Diyos ay nananatili. Kaya nga last Sunday, ating napakinggan ang mensahe ng Panginoon na yung mananatili,
Yung tanong ni mananatili sa atin, hanggang saan tayo mananatili? At napansin niyo ba, ang ginamit na termino ng Biblia, sinubok si Abraham. Sinubok, hindi tinukso. Test, hindi tempt. Kasi ang layunin ng pagsubok para iangat. Di ba, lagi natin ginagamit itong illustration yun sa mga nag-aaral. Yung teacher, para ma-assess niya, ma-evaluate niya, hanggang saan yung tutunan ng estudyante ito, magbibigay siya ng examination. Yung LTO, magbibigay muna ng exam para makita ng LTO kung meron ba tayo naiintindihan sa batas trapiko, sa batas sa kalsada. Kasi gusto ng LTO, mga kapatid, makapasa tayo. Kaya may test, kaya may exam, gusto ng LTO, gusto ng teacher, makapasa. Ang temptation, yung tukso, hindi yung objective para pumasa, para bumagsak yun. Pinatunayan niya na James chapter 1, sabi ng James chapter 1, ang tukso ay hindi galing sa Diyos kapag at hindi nanunukso ang Diyos. Ang Diyos mo nanunubok pero hindi mo nanunukso. Ang tukso galing po yan kay Satanas. Kasi ang layunin ni Satanas sa tukso, ibagsak tayo Kristiyano. Pero ang layunin ng Diyos kung bakit tayo sinusubok, para tayo iangat at ipasa ng ating Panginoon. Kaya nangyari kay Abraham, hindi po yung aksidente mga kapatid. Hindi po yung nagkataon. Kundi ang layunin ng Diyos, itest si Abraham para makita ang kalidad ng pananampalataya. Amen? Kaya wag po kayo magugulat kapag once na ang Diyos nagbigay ng pagpala, later on, sinubo po kayo. Kasi gusto lang alamin ng Panginoon, alam niya ng Diyos, pero gusto lang Diyos na di ng Panginoon, malaman mo kung kanino ba talaga yung loyalty mo. Nasaan ba talaga yung pagpapala? O nasaan ba talaga yung pananampalataya? Nasaan ba talaga yung pag-ibig mo? Baka naglilingkod ka lang kasi may pagpapala. Baka naglilingkod ka lang kasi may nakuha kang pabor sa Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya ang Diyos pinahintulutan tayo subukin para makita ng Diyos yung kalidad ng pananampalataya. Magsisibabayan kahit hindi pa gumagaling. Magsisibabayan kahit hindi pa kasama yung mahal sa buhay. Magsisibabayan kahit hindi pa pinagpapala. Doon nakikita ng Diyos yung kalidad ng ating pananampalataya kung hanggang saan. Praise God. Para kagaya ng nangyari sa Cervantes family, mga kapatid. Sinubok sila ng Panginoon. Pero nakita din po natin, mga kapatid, kung gaano rin sila naging malalim sa paglilingkod sa Panginoon. Masabi natin malalim na rin sila naglilingkod sa Diyos nung hindi pa nangyari, pero mas lumalim ngayon. Kaya nga, mga kapatid, kahit mahirap at masakit man sa parte natin bilang Kristiyano, pero napakagandang sabihin sa Diyos, Lord, kung may nakikita ka Diyos sa puso ko, Panginoon, subukin mo ako, Lord. Kung yung buhay ko nakabase na sa trabaho, subukin niyo ako, Panginoon. Kung yung pag-aaral ko, Lord, nagiging dahilan para mabayaan kita, subukin mo ako, Panginoon. Just to test my quality of faith, just to test and prove my faith. Lord, kung nakikita mo, meron na Diyos-Diyosan sa puso ko, kung meron ibang nagpapahalaga sa puso ko, alisin mo yung mga bagay na yun, Panginoon. Subukin mo ako, O Diyos. Di ba ang sabi ng isang kanta, kilalang awit, suriin mo ang puso ko. Katumbas din yun ang setup, subukin mo ako, Panginoon. Alamin mo yung puso ko, itest mo ako, Panginoon. Kung hanggang saan yung kaya kong ibigay sa iyong gawain, kung hanggang saan yung pagsunod ko sa iyo, Panginoon. Ang Diyos lang naman din ang nalaman kung nakita kong nagbibigay ng test pero nagpapasa. Wala siyang binabagsak. Kaya minsan may mga Kristiyanong bumabagsak hindi dahil binagsak ng Diyos. Sadyang hindi lang nila kinaya yung test. Kasi ang iba wala ng pananampalataya sa Panginoon. Ang iba nagduda na sa Panginoon, nag-alinlangan na sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, hindi ko sinasabi ito dahil walang testing sa buhay. Dumaan tayo sa maraming testing, alam niya. Kaya nababanggit natin, nasasabi natin ang mga bagay na ito sapagkat tayo din ay sinubok ng Panginoon. Tayo din ay dumadaan sa iba't ibang testing ng ating buhay. Parang seryoso na itong mga kapatid natin. Parang hindi ko, nararamdaman ko sa inyo mga kapatid. Hindi ko ano, interesado kayo makinig ko. Mainit ba, ano? Praise God. Hallelujah.
ano ko iniisip niyo? Alisin niyo yan. Lord, kung meron ka na nakikita, iniisip ko na iba na hindi makakatulong ngayon, alisin mo, Lord. Parang hindi kayo yung kilala ko ngayon. Mga kapatid sa Panginoon, nasa sarili niyo po kayong bahay. Huwag po kayong mahiyang sumigaw. Huwag po kayong mahiyang mag-amen. Kung ka-amen, amen naman talaga. Amen. Huwag niyo pong ituring na bisita ang iyong sariling bahay. Sabi niyo sa katabi mo, feeling bisita. Bisita lang, hindi ito magugot. Ano? Praise God. Hallelujah. O siguro, nakikinig, ginanamnam mo na. Pero kung hanggang dulo, ganyan kayo, ako may problema tayo. Okay lang kung nanamnamin niyo mga sa office mga kapatid. Sa dulo na kayo, ano. Pero, dalahin po sa Panginoon, mga kapatid. At ako'y tayo ng Diyos ngayong umaga. Magsamba natin po. Pinag-usapan. Kaya gusto ulit ko para ng parataya. Gusto ulit ko sumasapa sa Diyos. Sumasapa talaga ang buhay. Amen. Buhay lang sana, pinapapako dito eh. Praise God. Amen. Kung may nakasabit mo dito, okay lang sana yung pagsamba natin ay parang ganun lang. Pero hindi. Amen. Buhay yung sinasamba natin. Amen. Praise God. Kaya hindi naging madali ang lahat kay Abraham sapagkat naglakad pa siya ng malayo. Umakyat ng bundok para marating yung Horeb. Amen. Para doon dalhin yung kanyang anak sapagkat doon sila mag-aalay. Amen. Okay lang mga kapatid. Naiintindihan ko lang po kayo. Ako lang kasi hindi na ako basta-basta nag-i-amen talaga. Hindi naman ka-amen-amen. Pero, pag ako po ay nakaka-feel talaga ng conviction doon sa tuturo, hindi ako nagpapakita talaga ng hindi ako nagpapakastit. Amen kaya, papakita kaya. Pero pag hindi ako nakaramdam talaga ng, okay lang mga kapatid. Hindi po kayo, kasi hindi naman ako pinapalakpakan niyo eh. Amen. Hindi tayo nagpapalakpak dito dahil sa akin, pumapalakpak tayo kasi as a response, parang ako na-agree. Amen. Parang praise God. Totoo yung sinasabi. Ganun. Pero kung hindi naman po ka-feel ko, hindi ko po kayo papagalitan, hindi ko po kayo nire-require ako. Hindi ganun. Kasi hindi po tayo artista dito, hindi po entertainment yung ginagawa ko. Ako pinangangarap sa ng Diyos. At naiintindihan ko, hindi lahat ng preaching nakakagawa. Amen. At naiintindihan ko, mga kapatid, minsan din ako nagpapakinig at nakikinig din ako ng pangaral. Naiintindihan ko na hindi sa lahat ng bakit pag nag-preach kami papalakpak sa'yo. Pero ang target ko dito, hindi para kayo papalakpakin. Ang target ng preaching, baguhin niyo talaga yung puso. Keso ka lang pumalakpak sa atin, okay lang. Pero kung meron naman papalakpak yung puso, oo nga, ama yan, pastor. Oo nga, yan ang nararanasan ko, nararamdaman ko. Okay sa akin mo. Praise God. Okay na sa akin na maipakita nyo, hindi kayo pumapalakpak, okay lang yun. Pero alam ko may mga pumapalakpak ang puso. Amen. Kasi merong kinakausap ng Panginoon. Amen. Okay lang mga kapatid, tutuloy tayo. Hindi na wala kayo kanina kasi parang feel ko ang lungkot ng congregation. Parang galing prosesyon na hindi pa sa simbahan ng ano. Nanibago lang ako mga kapatid, okay lang ko yan. Nanibago lang talaga. Hallelujah. Naging mahirap kay Abraham yung kanyang pinagdaanan mga kapatid. Pero alam niya sa kanyang puso, sinusubok siya ng Diyos. Praise God. Naiintindihan niya na yung bagay na ito na inuutos ng ating Panginoon, ito'y pagsubok lamang. Amen. Kasi alam niya yun na ang hinahandog talaga hayop hindi tao. Praise God. Amen. Ang hinahandog sa Panginoon ay oo, may buhay, pero hindi kagaya ng anak niya may buhay. Amen. Kundi yung buhay na handog na hayop. Praise God. Pero sa kabila, tingin ko nga kapatid, hindi siya nakatulog din. Siguro natak si Sarah. Balik ka sa naman. Nakatulog. Sabi Sarah, ano ba? Likot-likot mo. Palagi ko lang. Siguro hindi makatulog si Abra. Kasi sino ba naman makakatulog yan? Kahit isa-isang sabi ng Diyos, ihandog mo. Understood niya na yun. Pag hinandog, papatayin. Susutugin. Praise God. Amen. Yung anak mo nga lang uoperahan, di ba? Yung anak mo nga lang uoperahan sa ICU, iiyak ka rin. Praise God. Yung anak nga lang na
na, di ba nakaranas ko kayo mga magulang, yung anak nyo na sa ospital, nag-aawa buhay, o anak nyo na nahihirapan sa kanyang kalagayan, naaawa ko kayo. Yun po kayo susunugin mo ninyo lang sa inyong sariling kamay. Papatayin nyo po at susunugin sa harapan ng Diyos. Abay, tingin ko talaga hindi nakatulong si Abraham Magdamag. Pero gano'n ka-loyal si Abraham sa Diyos. Kaya wala kong duda si Abraham naging ama sa pananampalataya. Kasi nalipuwaran siya ng pagsamba sa atin, Panginoon mga kapatid. Hanggang saan po yung ating pagsamba sa Diyos? Hanggang saan natin kaya ibigay yung pagsamba? Kasi mas maganda na makita yung quality ng pagsamba pag tayo po ay sinusubok. Doon natin makikita yun, gaano yung level ng taas ng kamay, gaano kalakas yung volume ng lakas ng bibig, gaano kataas yung talon. Doon mo makikita yung ano yan eh, yung level. Kasi pag meron tayong magpapal, ay napakataas yan. Para pang ganyan na pag, alam mo yun, praise God. Bakit? Paalak na Panginoon. Kung siguro, kung kanina, binignan niyo yung katabi niyo, basa pa. Basa pa na. Grabe busy ba na? Amen. Siguro lang, kung itinest ko yung level ng pagsamba ng inyong kasama kanina, siguro napakalas. Sama. Pakita, wala sa ganyan ba yan? Parang walang karating. Siguro yung katabi, nag-iisip na. Ganyan, tara na ito. Kaya ako makakapokus sa pagkakulang ng likod. Bakit? Bakit ang siya? Kasi gumaling ako sa karamdaman ko. Takas talaga yan. Hallelujah. Nung sabi ng leader, tapos tayo bakit? Ang bilin. Bakit pinagpala? Madali mong sumama sa Diyos pag pinagpala. Madali mong sumama sa Diyos pag pinagaling. Madali mong sumama sa Diyos. Kapag nakaranas ng himala, magpapala, madali sumama. Amen. Madali. Ano pag sinubo kaya? Hindi naman, dito naman tayo pag sinubok. Joyful yan ang parang ano. Kasi parang nakita ng Panginoon, ay, may pagsubok pa rin, kaya pala hindi makapagpunan ngayon. Makapalit sa Panginoon, hindi po tayo nagtatawanan dito ng ilang klase ng pagsamba. Hindi po tayo nagtatawanan. Gaano man kataas ang talon ninyo, gaano makababa ang talon ninyo, hindi na susukat yan ang pagsamba. Amen. Ang pagsamba sa Panginoon, kung babalik natin yung kwento ni Abraham, sa katunayan, dyan po nabanggit ang salita una, sasamba. Sa lumang lipat. Amen. Kung babalikan yung mga kapatid talatang 5, kung ibababa niyo ang talata, ang sabi ni Abraham dyan, mga kapatid, sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata at aakit sa mundo ko, sasamba kami sa napuruan, at babalikan namin kayo. Sa kabila ng test sa kanya ng Panginoon, sa kabila siya sinusubok ng Diyos, ang sabi niya, maiwan muna kayo dito, sasamba kami sa Panginoon. Eh ano ba ang utos ng Diyos sa kanila? Sumamba ba talaga? Ang utos ng Panginoon, kung babalikan natin yung unang talata, sinutok siya ng Diyos para ihandog. Contradiction ba yung reply ni Abraham sa utos ng Diyos? Hindi po. Kasi ang totoong pagsamba, hallelujah, hindi sa awit na kinakanta, kundi sa handog na dala. God. Hallelujah. Ulitin ko mga kapatid, ang totoong pagsamba na nakalulubos sa ating Panginoon, hindi yung inaawit na ating kanta, hindi yung special song. Amen. Yung dala-dala natin sa Diyos, na handog, doon, God. doon masusukat yung ating pagsamba. Kahit pa nahihirapan, ay itaas ang kamay. Kahit pa nahihirapan, ay tumalon. Kahit pa nahihirapan, ay isabitan natin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Doon masusukat yung ating totoong pagsamba sa ating Panginoon. At doon nakita ng Diyos, kaya pala akong purihin ang tao ito kahit hindi ko pa sa pinagpapala. Kaya pala akong sambahin ang anak ko ito kahit wala pa yung prayer request. Praise God. Kaya pala akong sambahin. Kaya pala akong purihin na aking anak na ito kahit wala pa yung kagalingan. Amen. At higit sa lahat, kaya pala akong purihin ang aking anak kahit sinusubo ko. Praise God. Amen.
Kaya mga kapatid, kahit gaano man kataas, ulitin ko, gaano man kataas ang pagpupuri nyo dyan, gaano man kayo kaingay dyan, kanina mga kapatid, hindi po yun makikita yung level doon, hindi masusukat doon. Ang masusukat doon ang Panginoon. Kung meron ba yung nararanasan hindi maganda, kaya pa rin kaya magpuri. Amen. Dahil ang pagsamba at pag-awit sa Diyos, hindi posisyon ng muso, posisyon ng puso sa Panginoon. Amen. Yung kondisyon ng puso natin, Lord, regardless sa aking nararanasan, magsasamba ako, magpupuri ako, aawit ako, Panginoon. Kahit may katabi ako, kahit may kasama ako, kahit maingay ako sa kanyang paningin, kahit maingay ako sa kanyang pagdinig, sasamba ako sa iyo kasi ito kalagayan ng aking puso. Amen. Praise God. Kaya dito sa atin, sabi ko, huwag po kayo mag-alala, magpuri kayo sa Diyos kung gusto niyo mga kapatid, mag-praise and worship. Amen. Amen. Isamba lang tayo sa Panginoon. Kaya anong reklamo yung katabi mo? Praise God. Dahil sinasamba natin ang Panginoon. And marahil talaga, hindi tayo naiintindihan ng mga tao sa labas. Dahil nga yung pagpupuri natin, parang kabaliwan talaga eh. Sino ba naman mga kapatid, ang matinong tao, may problema ka na, tapos tatalon ka pa, sisigaw ka pa. Kung sa tao usapan, hindi po talaga yung paniniwalaan. Pero hindi kasi na nararamdaman yung ating nararamdaman eh. Amen. Hindi kasi nila naiintindihan natin. Amen. Hindi nila alam yung pinag-uugutan natin. Hindi nila alam yung pinag-ahawakan natin. Praise God. Kaya unless makasama natin sila sa gawain ng Panginoon, doon lang nila maiintindihan. Ngayon po alam kung bakit kayo ganyan magpuri sa Panginoon. Hanggang wala pa talaga sila dito, huhusgahan talaga tayo. Pero pagkasama natin dito, na-encounter si Yeso Cristo, naiintindihan ang biyaya ng Panginoon, tingnan mo, mas baliw kayo sa atin. Mas maiintindihan nila yan pagkasama natin sila. Kaya huwag din tayo magpapapigil, kasi tayo man ay musigin nila, tayo man makapila sa sumbatan nila, ang sinasamba natin Diyos, hindi tayo sumasamba sa tao. Amen. Sinasamba natin Diyos, sinasamba natin ang kataas-taas ng Diyos, ang hari ng mga hari, na nagligtas sa atin at tumulong sa ating problema at pagsubok. Praise God. Amen. Amen. Kaya tama yung sabi ng Romans chapter 12 verse 1, nabanggitin kanina mga kapatid, o Romans chapter 12 verse 2 nabanggitin na. Pero sa taas na lahat, sabi ng Apostol Pablo, inyong ihandog sa Diyos ang inyong sarili na isang hating buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos na siya yung katampatang pagsamba. Amen. Sabi ng ibang salin, sapagkat ito ang paraan ng inyong pagsamba sa Diyos. Yung pag-aalay ng sarili. Amen. Kaya ito talaga yung nakikita mga kapatid. Na kahit hindi ka nabisita, hindi pastor, willing ka pa rin sumabot pag-araw ng linggo, doon nakikita ng Diyos yun. May ibang kasano po kasi mga kapatid, naiintindihan pa naman po, pero may mga ibang kasano rin kasi talaga mga na pag may pinagdaanan, tapos hindi nabisita ng Diyos, nagtatapos po sa pastor. Ay, hindi nabisita ng pastor, nagtatapos sa pastor. Nagtatapos po rin sa Diyos. May mga ganun po kasano. Talagang sa kayo, wala po dito, mga kapatid, huwag po natin maranasan yung ganyan bagay. Mahirap yun. Praise God. Kasi, tao lang din tayo, hindi naman natin alam mga kapatid, yung parang kailangan talaga, yung kalagayan talaga. Kaya nyo, kung nag-full time ako kapit, araw-araw pabisitahin, magsawa kayo. Tingnan natin mga kapit, baka sumuko kayo sa kapit. Pastor, di ko na nananalian lagi. Pagkawala lang mo ka. Tingnan natin mga kapit. Sige lang. Natayin niyo po yung mata, makapag-full time ako sa bayan ng Diyos mga kapit. Kayo na po magsasabi si Pastor, dati hindi nag-bisita, ngayon sige bisita. Kaya tayo may pati takalian. Takalian sa subod. Ako na dito. Buti na lang, di ako ganun. Meron din mga kapatid niyan, dami di ako nagani. Pero tayo nyo lang makapagpulta tayo mga kapatid, may paglikod niya. Kayo tagang sabi, Pastor, nag-graduate dito. Wala na kaming konsumo. Hallelujah. Praise God. Palapan natin ang Panginoon. Tapos hindi po kayo talaga. Sabi ni Apos ni
pagsamba kami. So alam na natin, ang totoong pagsamba talaga, hindi yung basta lang na pinakatak. Kundi yung kondisyon ng puso at handog na kanyang daladala sa Panginoon. Yun yung pagsamba, yun yung worship talaga. Na kahit nahihirapan ka, kaya mo katayin yung heart of worship. Na kahit nahihirapan ka, kaya mo katayin yung kabutihan ng Diyos. Ika'y labas sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailan mo. Doon susukat ng Diyos yung toong pagsamba. Amen. Nakita niyo ba yung salita ng Diyos? Sabi, babalik kami. Amen. Amen? Amen. Babalik kami. Praise God. Meron po siyang assurance. Meron siyang katibayan. Oo, aakyat ako dyan. Tignan niyo, babalik kami. Na anak ko, sabi niya. Babalik. Sabi sa malipid, babalik kami. Hindi pa naman nangyayari paghahandog eh. Amen. Hindi pa nangyayari pagsamba na sinasabi niya. Hindi pa nangyayari paghahandog. Pero ang sabi niya, babalik kami. Sasamba kami, babalik kami. Hallelujah. Babalik kami, sasamba kami. Amen. May assurance. May katibayan. Ang tanong dito, ano ang pinaghugutan ni Abraham? Sumagot ang bagong tipan. Hebrew chapter 11, verse 17 to 19. Nasubukin ng Diyos si Abraham. Pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Bubuhos niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Ngayon ipinangako sa kanya ng Diyos. Na kay Isaac magmumula ang magiging lahi. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Praise God. Kaya pala sinabi niya, sasamba kami, babalik din kami. Bakit? Sa puso at isipan ni Abraham, alam ko kung ang Diyos nagbigay ng buhay sa anak ko, mamatay man to sa rin ang babalik. Amen. Sa'yo magkakaloob ng bagay na nawala sa akin. Hallelujah. Alam niyo, minsan church, kung bakit tayo nahihirapan ng puri sa Diyos, kasi mas concerned tayo sa mawawala sa atin kaysa sa makatanggap natin. Ulitin ko mga kapatid. Kaya minsan hirap tayo makasamba sa Diyos kasi iniisip natin yung mawawala sa atin palagi. Kaysa yung makukuha natin sa pagpupuri sa Diyos. Pero okay lang ba sa Dagmay Church, mas isipin natin yung matatanggap natin kasi mawawala sa atin. Kasi ang Diyos naman may kakayahang magbalik ng nawala, magsalin ng nawala, magpuno ng nawala. Ang Diyos ang may kakayahan sa isipan at puso ni Abraham. Ihahandog ko ang aking anak na si Isaac kasi alam ko ang Diyos ang bumubuhay ng patay. Kung patay man itong anak ko, alam ko bubuhayin niya. Amen. Alam ni Abraham, naiintindihan niya. Sinusubok lang talaga siya ng Diyos. Amen. Kaya sabi ni Apostle Pablo, pananampalataya ang nagtulak kay Abraham para sundin niya ang Diyos na ihandog ang kanyang kaisa-isa anak. Praise God. Pero kabuti ang Panginoon, hallelujah, na ang Diyos magkakaloob ng pagsubok, pahihintulutan ang pagsubok. Pero hindi niya pahihintulutan, sumuko tayo sa pagsubok. Kasi ang Diyos, sasamahan tayo mula sa umpisa hanggang sa matapos ang bagay na yan. Nakita ni Abraham ang provision ng Panginoon. Nakita ni Abraham ang intervention ng Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Nawa, ganun din tayo mga kapatid. Na kahit subukin man tayo ng Panginoon, ano man ang kalagayan natin sa buhay, isipin natin sa kabilang bahagi ng ating isipan, alam ko ibibigay ng Diyos. Alam ko ibabalik ng Panginoon. Alam ko tutugunan ng Diyos sa aking pangailangan. Minsan may mga hinihingi sa atin ang Panginoon. O madalas may hinihingi sa atin ang Panginoon. Mag-resign ka sa trabaho na yan kasi hindi ka dyan pinagpapala. Umalis ka dyan sa course na yan kasi hindi ka dyan. Umalis ka dyan sa loan na yan kasi hindi ka dyan mapapalain. Ilulubog ka dyan. Umalis ka dyan sa barkada na yan kasi hindi ka makatutulungan yan. Madalas may raming hinihingi sa atin ang Panginoon. Parang tanong ko, kaya po natin ibigay sa Diyos? Kaya natin bitawan alang-alang sa Diyos? Kasi kung tayo may pananampalataya sa Diyos, meron tayong track record ng Panginoon. Naniniwala tayo, walang mahirap na bagay para sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid,
Kaya nga, ang sinabi ng Biblia, sa pananampalataya, yun yung nagtulak kay Abraham para sundin niya ang Diyos. Kasi si Abraham, kilala niya ang Panginoon na pinaglilingkuran niya. Once nakilala natin ang Diyos, nagkaroon tayo ng encounter sa Panginoon. Kung kilala talaga natin si Yesu Cristo na ating pinaglilingkuran, gusto niyo bang ipakilala ko si Jesus Christ? Praise God. Gusto niyo po bang ipakilala ko si Yesu Cristo na pinaglilingkuran natin, mga kapatid? Amen. Siya lang naman yung bumuhay kay Lazaro na 4 na araw ng patay. Amen. Amen. Siya lang naman yung nagligtas kay Daniel nung nasa leon. Amen. Siya lang naman yung sumama kay Mesak, Sadrak at Abednego doon sa gitna ng burno. Kilala niyo ang Diyos natin? Kilala niyo ang Diyos natin, mga kapatid? Siya lang naman din, for your information, siya lang naman din yung kumawi ng Red Sea. Amen. Amen. Siya lang yun. Amen. Yes. Isa lang, siya lang din yung nabuhay at namatay. Praise God. Namatay, at muli nabuhay. Amen. Si Jesus Christ yun. May track record tayo dapat. Praise God. May hawak-hawak tayong record dapat ng Panginoon. Hallelujah. Bakit ako mag-aalinlangan? Bakit ako natakot? Kung paano pinuna ng Diyos yung pangailangan ng kanyang mga lingkod sa Biblia, alam ko, tutugan din ako ng Panginoon. Kung pinagpala niya yung kanyang mga anak, alam ko, papapalain din ako ng Panginoon. Ginawa na yung Diyos yan noon eh. Gagawin niya rin ngayon. Dapat meron tayong track record palagi para yung pagsabanais ng Panginoon magawa natin sa buhay natin, mga kapatid. Praise God. Again, hindi masusukat sa pag-awit, kundi sa pagdalo natin sa gawain ng Diyos. Sa pagdalo natin sa presensya ng Diyos. Doon masusukat yung totoong pagsamba. Kasi hindi lahat ng nagsisimba, sumasamba. Amen. Hallelujah. Hindi lahat ng dumadalo sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, sumasamba. Kaya hindi talaga nakita, mga kapatid, yung sukat, yung lipen doon sa inaawit, hindi yun. Makikita ng Diyos yun. Hanggang saan siya naglilingkod. Hanggang saan siya nagpapaguloy. Lagi natin kilalanin ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. At kung hindi mapalubusang kilala ang Panginoon, mga kapatid, hayaan mo makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay, sa pamamagitan ng pagsubok, sa pamamagitan ng problema. Makikilala mo na ang Diyos nagpapagaling pag nagkasakit ka. Makikilala mo na ang Diyos nagpapala pag naubusan ka at nawalan ka. Makikilala mo ang Diyos na kayang tumulong pag nasa panganib ka. Kaya wag tayo magtataka bakit may pagsubok, bakit may hirap. Doon natin siya mas makikilala. Hindi lamang natin siya makikilala dahil tinuturo ko bilang pastor. Makikilala natin siya dahil naranasan natin mismo sa buhay natin. Kaya pastor, ano man yung kalagayan ko, sasamba ako sa Panginoon. Praise God. Kaya salamat sa ating mga kapatiran na dumadalo sa gawain ng Diyos kahit alam ng Diyos gipit. Praise God. Kahit alam ng Diyos may pinagdadaanan. Kahit alam ng Diyos nahihirapan. Amen. Doon masusukat po yung pagsamba. Pag meron kang pagsubok na dala-dala. Amen. Amen. Hindi po natin yan masusukat pag tayo pinagpala lang. Hindi po. Madali po. Sa totoo lang, madali po sambahin ng Diyos pag pinagpala. Amen. Pag na-promote ka sa trabaho, pag lumagdag yung sweldo, pag pinasa ka ng teacher mo, naging top 1 ka, madaling sambahin ng Diyos. Pero pag sinubok kaya tayo, doon makikita hanggang saan yung kaya natin ibigay sa Panginoon. Hanggang saan? Kasi madalas tayo bilang Kristiyan, aminado rin naman tayo sa bagay na ito, na madalas tayo bilang Kristiyan na pag may pagsubok, talagang ang hirap ibigay sa Diyos yung para sa Diyos. Minsan nag-iisip pa tayo, sasamba ba ako sa Diyos o hindi? Kalookan ba talaga ng Panginoon na dumala ako sa bagay na yun o hindi? Doon tayo minsan nakakapag-isip. Tuwas, ihakbang lang natin sarili natin. Ihakbang natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Praise God sa buhay ng Sabrina family, nakaraan. Naginip nagpakita ang Diyos ng papaya hanggang sa buhay natin kapatid na naginip. Naka-praise God, nakatala sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise God. Kasi alam niyo mga kapatid, kalooban ng Diyos, lagi makadagay sa gawain ng Panginoon. Amen. Bakit gawain ng Diyos yun? Mga young people, kalooban ng Diyos makadagay sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil kalooban ng Diyos yun, gawain ng Diyos yun eh. Amen.
Amen? Kaya kung tayo man nag-aalilangan, tama yung ginagawa natin. Kung tayo man nag-aalilangan, tayo man ay may takot, lumuhod tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Diyos, hanapin natin yung kanyang presensya. Para yung pagsamba na nais ng Panginoon, magawa natin sa buhay natin. Lord, kahit nabibigatan ako, nahihirapan ako, Panginoon, pero ipasat-pasat ko na ito, tulungan niyo po ako. Para yung pagsamba ko, kagaya ni Abraham, Lord, maibigay ko sa iyo. Amen? Amen. Sa katotohanan nga lang, hindi lang nahihirapan si Abraham sa emotion eh. Napakabigat sa tatay, hanggang yung anak. Nahihirapan din siya physically. Maglakad ka ba naman halos 3 buntod? Pasan-pasan mo kayo gato? Amen? Amen. So sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, nahihirapan siya. And by the way, may naalala ba kayo? Mayroong isang binata, lalaki, umaakit ng bundok, pasan-pasan yung kapoy, bago tipan. Kikilala po kayo? Nagkatawang tao? Amen. Si Isaac, picture ng ating Panginoon Jesucristo na darating. Pinapakita na piniplay na ni Abraham ni Isaac yung role na gagampanan ni Jesus Christ. Na meron ding nag-iisang lalaki umaakit sa bundok, pasan-pasan yung kahoy para maghandog. Ng kapatawaran ng kasalanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi po accident yung nangyari ngayon. Kaya kagaya ng ating Panginoong Yesus, kung ang ating Panginoong Yesus tumaklas, wala pa tayong kalikasan ngayon. Pinagkaya ni Abraham at Isaac, kung ang ating Panginoong Yesus, walang mahirap na bagay pag may presensya ka ng Diyos. Gaano man kabigat ang bagay na yun, gaano man kahirap ang bagay na yun, kaya-kaya mong gawin, kaya-kaya mong ibigay, alang-alang sa ating Panginoon. Higit sa lahat, church, mas hinihingi ng Panginoon yung ating buhay. Kami Tatay Jaime kagabi sa akin. So, nalaman mo akong simbahan, karaan, ay wala man kaming alay. Sabi ko, mas hinahanap ng Diyos yung buhay kaysa alay. Amen. Mas kailangan ng Panginoon yung buhay kaysa yung alay. Sabi ko, huwag ka mapatalo. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Yung alay, susunod na lang yan. I-alay mo muna yung buhay mo sa Panginoon. Amen. Yun po yung pagsamba na nais ng Diyos eh. Roma 12:1, di ba? Yung hinahandog yung sarili bilang isang haking buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yun yung totoong pagsamba na kahit wala ka bang alay, kaya mong i-alay ang iyong buhay. Amen. Na kahit wala ka bang ibibigay, meron kang kayang ipantay sa kabutihan ng Diyos. Praise God. Although hindi naman talaga natin matutumbasan, hindi naman talaga natin maipapantay ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, pero meron ka bang kayang itapat din kahit paano sa Diyos sa pamagitan ng buhay mo? Yun. Church, tandaan niyo po, meron tayong tithes and offering, yes. Pero binabalik natin yan sa Panginoon. Pero yung mas hinihingi ng Diyos sa buhay natin, yung buhay natin. Praise God. Kaya kahit, sabihan kita may pagalang ko pa kumuha, kahit hindi ka nakapagkaloob ng tithes and offering, walang magagalit sa iyo. Amen. Kung nakita naman ng Panginoon ang intensyon ng puso mo, Lord, gusto kong sumamba kahit wala akong may bibigay. Di ba ang sabi ng awit, hallelujah, ang tanging alay ko, o Diyos aking Ama, ay buong puso ko ang kaluluwa. Hindi makaya na mag-ipagkaloob, mamahaling hiyas, higit kong kaloob, ang aking dalangin. Okay na sana eh. Hallelujah. Praise God. Ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Antahin nyo na lang. Pero ang ganda na sinasabi ng awitin mga kapay sa ating Panginoon, Lord, ito yung tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay ang buong buhay ko. Praise God. Puso at kaluluwa. Hindi magagalit ang Diyos kung wala kang tithes and offering. Pero magagalit ang Diyos kung wala ka. Amen. Yes. Hallelujah. Come on.
offering under ng biyaya mula sa Panginoon. Amen. Yaman nakasumbong ka ng biyaya at alam mo na sumbuhan mo biyaya sa Diyos, hindi lang pera. Praise God. Hallelujah. Hindi lang resources, hindi lang trabaho. Tumanggap ka ng biyaya na buhay. Malakas ka, mahina ka. Isamba mo yan sa Diyos. Ibigay mo yan sa Panginoon. Again, hindi magagalit ang Diyos kahit hindi ka nabigay ng tithes and offering. Pero magagalit siya pag hindi mo binigay yung offering ng buhay mo. Amen. Amen. Bakit sa Kanya yan? Pag-aari ka ng Diyos ang buhay mo. Huwag mong ipagkait sa Kanya. Praise God. Amen. 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 Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag natin isipin yung mawawala sa atin. Isipin natin yung kayang ibigay nito sa atin. Praise God. Yung dulot nito sa atin, mga kapatid, yun yung lagi natin isipin. Yung pagsama na kayang ibigay ng Diyos ay yung katumbas na pagsama na kayang ibigay ng ating Panginoon. Kaya alam nyo, salamat sa Panginoon, binigay tayo ng basihan eh. Na ang pagsama sa Diyos, hindi nakabasa sa feelings. Feeling ko masaya ako, magpura sa Diyos. Hallelujah. Feeling ko panatag ako ngayon, komportable ako, sasama ako sa Panginoon. Hindi ganun eh. Kung babalik natin yung istorya ng buhay ni Abraham, kung feelings ako tayo ng pagsamba, sino makakapagpura dito kung mayroon kang problema? Wala ho. Kung may pagsubok ka, kung mayroong hiningin sa iyong Panginoon napakabigat, hindi mo kaya magpuri, hindi mo kaya sumamba sa Diyos. Amen. Pero pinatunayan ni Abraham na yung pagsamba sa Panginoon, hindi nakabase sa feelings. Amen. Ang pagsamba sa Panginoon nakabase sa kalagayan ng puso sa harapan ng Panginoon. Praise God. Amen. Yung pananampalataya sa Panginoon, doon masusukat yung pagsamba natin sa Kanya. Doon masusukat yung pagkilala natin sa Kanya. Kahit ba isang 500 lang ang inita na natin sa pagtatrabaho, yung 50 doon ay tithes natin, kaya ba natin ibigay sa Diyos yun? Kahit maliit lang ang kinita at maliit lang ang i-remit natin sa Diyos, kaya ba natin ibigay? Ang hindi yan usapin, mga kapatid, ng kalagayan sa buhay. Usapin niya ng puso mo sa Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, maliit man yan o malaki, ibibigay mo yan. At higit sa lahat, pag mahal mo ang Diyos, kahit wala ka mang maibigay, pero meron ka namang handang ibigay, yung buhay mo, ibigay mo yun. Hindi mo ipagkakait sa Diyos yun. Amen? Amen. Kaya pagsamba, hindi nakasalalay sa ating nararamdaman. Ang pagsamba ay nakasalalay sa puso natin na may kalagayan. Sa ating Panginoon. Amen. Mahirap pa si Abraham magpuri kung doon nakabasa sa emosyon. Pero ang pagsamba niya, hallelujah, na ipinakita sa ating Panginoon, Lord, hindi man maayos ang pakiramdam ko, hindi man okay yung nararamdaman ko, hindi man ako okay sa pagsubok na ito, pero ibibigay ko pa rin sa iyo, Panginoon. Ipagkakalog ko pa rin sa iyo bilang aking handog sa iyo, O Diyos. Bilang katagbatang pagsamba ko, Panginoon. At doon natin nakita kung gaano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Sa pamamagitan ng ganong klase ng pagsamba. Bakit? Sapagat kung itutuloy niyo yung basa dyan, mga kapatid, imbis na si Isaac yung patayin, ang sabi ng tinig, huwag mong gawin yan. Nakita ng Diyos ang iyong pananampalataya, Abraham. At ang sabi ng Bible, sa chapter 22 ng Genesis, mayroong isang batang lalaking tupa na nakasabit doon sa puno. Mayroong binigay ang Diyos. May istinalit ang Panginoon mula sa bahay niya ang Diyos. Amen. Kaya huwag ka magtataka, huwag ka mag-aadlan, huwag ka magtakot sa bagay na mawawala sa iyo. Provided na yan ng Diyos. Sampahin mo lang siya, sundin mo lang siya, purihin mo lang siya. Ang Diyos magtatalaga ng kailangan mo, ang magkakalob ng pangailangan mo. Hindi kayo susubukin ng Diyos sa paraan na ipapahiya ka niya, hindi. Bago ka pa sumunod, binakatalaga niya,
higit sa lahat mga nanay tatay, lakaran nyo kung ano yung hinihingi sa inyo ng Panginoon, yung buhay nyo, yung lakas nyo, yung talento nyo, ibigay nyo sa ating Panginoon. Ang Diyos ang bahala. May naka-reserve na yan. Amen. Praise God. Kaya kung sa ganong pagsamba, kumikilos ang Panginoon kay Abraham, why not sa kayo? Na kung ganun din yung ibibigay natin sa Diyos na klase ng pagsamba, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, ay kaya pa rin ibigay sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Amen. Praise God. Purihin natin sa bagay na yun. Kaya pa rin natin ibigay sa Panginoon. Kahit nahihirapan tayo. Na kung pagkatapos ng gawain ito, hindi ako nagdideklara, pero gusto ka lang ihanda, after man ang gawain ito, subukin man kayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaan ko bagay. Tandaan niyo lang kung sinasabi natin. Amen? Amen. Tandaan niyo lang kung pinag-aralan natin ngayon. Tandaan niyo yung talata. Genesis chapter 22. Kung mangyari man sa atin, isa man sa atin, sa libong ito, papatay ka sa masusunod. Mula sa Biblia na ating pinaghugutan, mula sa aktual na ating pong basihan, tingnan natin ang kapulihan ng Diyos. Amen. Sambahin mo lang. Praise God. Kung hinihingi ng Diyos, sambahin mo lang siya sa pagsubok na yan. Let it be, Lord. Gawin mo, Panginoon. Susunod ako. Maglilingkod ako. Magtatapat ako pa. Ito na ating kapatid Tatay Ingrid. The time. Nasa pwerte siya. Naroon ang presensya ng ating Panginoon. Naroon ang pagpulong pagsama ng ating Diyos. Nakita na daw nila yung himala ng Panginoon araw-araw. Nakita na ating kapatid kung paano na magitan ang Panginoon at kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay sa kanyang anak. Kaya naman, kahit malayo siya sa atin, hindi natin siya kasama, sila ni Brother Hardy at that time, kahit hindi natin sila kasama sa araw ng pagsamba dito, siya rin doon ay nakagawa rin sumamba sa Diyos. Amen. Wala siya sa building. Wala siya sa building. Pero sumasamba siya sa Diyos. Hindi rin sa sukat na sumasamba sa building. Amen. Hindi rin sila na sa building na sabi ko, sumasamba. Sabi ko, kasi nag-uuri siya, sabi niya, so, wala kami malapit sa bahay doon, alam malapit. Sabi ko, alam ng Diyos ang inyong puso. Alam naman paano kung gusto niyo magsimba, kaya lang wala kayo masamba kasi hindi niyo pwede iwanan yung bata. Sabi ko, bilang pastor, kinakalag ko kayo sa ganyang konsensya. Alam ng Diyos, ngayon, sabahin niyo pa rin dyan. Di ba, mensrali yung nakaraan? Mensrali yung nakaraan. Sumabay siya ng dalawa. Ewan ko, tatay na rin siya doon yan. Hallelujah. Sumabay ko sila. At ang sabi mo nila sa amin, Pastor, para nyo na rin kami kasama dyan. Sirap lang namin ang presensya. Praise God. May pasan-pasan sila pagsubok at time. At kung feelings lang talaga pagsamba, may hirapan mong sambahin ni Tatay Ingrid, Brother Harley. Paano mo sasambahin ng Diyos na nakikita ang pasyente? Paano mo sasambahin ng Diyos ngayon na nakikita ang St. Thomas? Paano mo sasambahin ng Diyos eh wala ka pang kasiguraduhan kung mabubuhay ko yung bata? Pero dahil kayong pagsamba na nagawa nila, hindi sa emosyon o sa nararamdaman nila, kundi sa pananampalataya nila sa Diyos. Lord, mabuhay man ang aking kapatid. Kung mawala man ang aking anak, Panginoon, sasamba ko sa iyo. Purihin ang Diyos. Ando na himala ng Panginoon. Kung subukin man tayo, narinig ko ng Diablo ngayon. Isa man sa atin, subukin man tayo ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan sa darating na linggo. Purihin pa rin ang Panginoon. Ang sabi ni Job, patayin man ako ng Diyos, mananampalataya pa rin ako sa Kanya, magtitiwala pa rin ako sa Kanya, tanggalan man ako ng mga pataari ko sa buhay, tanggalan man ako ng material na bagay, pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Dahil kung doon mo makikita kung ano ang kaya kong ibigay, Lord, kung doon mo makikita kung ang saan yung pagsunod ko, mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Amen. Praise God.
Kahit pumunta man ako ng school bukas, wala pa akong baon. Kahit pumunta ako ng trabaho bukas, wala akong konsumo. Kasamba ako sa Panginoon. Pupurihin mo pa rin ang Diyos. Dapat yun ang masalamin natin mga kapatid sa Panginoon na kahit wala pa yung mga bagay na ating hinahangad, practice na natin sa aking puso. Sasambahin mo ang Diyos. Sasambahin mo ang Panginoon. Pupurihin mo ang Diyos. Kahit magmukha akong katawa-tawa, kahit magmukha akong baliw, kahit hindi pa ako nakakaramdam ng ginhawa, sasambahin mo ang Diyos. Praise God. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Sabayin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Paglingon niya, pinakita siyang lalaking tupa. At yun yung binigay sa kanya ng Diyos. Bilang handog sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya sa mga ganong pagsamba mga kapatid, doon ko ikilos ang Panginoon. Amen. Sa ganoong pagpupuri sa Diyos, doon ay kita natin ang himala ng Panginoon tayong doon. Kaya next week, o sa mga susunod pa mga linggo, huwag kang mapapamigil. Sambahin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Diyos. Alam nyo, totoo rin talaga. Mas masarap kong sumamba sa Panginoon pag meron kang dala-dalang pagsubok. Amen. Mas masarap kong umiyak. Mas masarap din manalangin. Kapag may problema ka, kapag may pagsubok ka. Praise God. As pamamagitan ng ganoong bagay, doon natin makikita kung gano'y kalalim sa Panginoon. Alam ko po, natututo po kayo pag may mga pagsubok sa buhay. Natututunan natin na ito pala ang kahalagahan ng pagsubok sa buhay. Kasi pag may pagsubok tayo, doon tayo nakakapag-pray na parang natin naisip yung oras. Amen. 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 Hindi natin naisip kung may luha pa tayo o si na tumagas. Praise God. Doon natin nakikita yung totoong pagsamba natin sa Diyos. At doon natin nauunawaan na mas malapit tayo sa Panginoon pag meron tayong ganong kalagayan. Amen. Kasi alam ko mararamdaman mo yan sa timpla ng pananalangin mo sa Diyos. Parang nasa harapan mo lang siya. Amen. Na tinatapik yung likod mo, hinahapos ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang presensya. Doon mo makikita at mararamdaman, mas malapit ka pala, Lord, pag may pinagdadaanan ako. Pag kaya natin sumamba sa Diyos. Pag kaya natin harapin ang ating Panginoon. Pag kaya natin dumulog sa Diyos, mga kapatid. Doon natin nakikita. Kaya nga ang pagsubok, may tinuturo ko yun. May tinuturo ko yan. At ilan sa atin dito, praise God, naturuan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng mga pagsubok na dumating sa buhay. Na ito yung klase ng paglilingkod na nais ng Panginoon. Ito yung klase ng pagsamba na nais ng Panginoon. Ito yung klase ng pagpupuri na kinilulugdan ng ating Panginoon. Amen. Pag-express na natin narinig yung buhay ni Pablo at ni Silas Amen. sa Acts chapter 13 at 16. Si Pablo Silas, hinuli sila. Wala naman silang ginawa, kundi hinuli lang talaga sila. Dahil sa kanilang ginawa. Dahil yung sindikato ay kanilang binuwag. Dahil yung babaeng fortune teller or nanghula ay kanilang sinaway at pinalayas nila yung masamang espiritu sa gawa. So nagalit ngayon yung mga opisyalis, tinalo sila ng mga Romano. At habang sila sa kulungan, di ba naalala ko ito? Habang sila nasa kulungan, sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi sa ng Diyos, noong maghahating gabi na, sila ay umawit ng papuri sa ating Panginoon. At biglang lumindol. Hindi nila iisip niyang lumindol. Totoo lang, hindi nila iniisip ng time na yung lumindol. Ang objective talaga nila, purihin lang nilang Diyos. Bakit? Bahagi na kasi, kung papalikan nyo, yung chapter 16, babasahin nyo mula verse 1 hanggang doon sa kulungan, makikita nyo yung pagpupuri pagsama nila sa Diyos. Pakina ng buhay nila. Bakit? Kasi that time, papunta sila ng sinagoga. Ang sinagoga is a place of worship ng mga Jewish. Lugar ng pagsama nila yun. So, nandun sila at si Pablo, pupunta ng sinagoga para talaga sumambat manalangin.
Hindi para palayasin yung babae na sa masamang espiritu. Nga lang, nakita nila, hindi tama ang espiritu ng tao nito. Pinalayas nila ngayon yung masamang espiritu at hinuli sila. So bahagi na ng kanilang buhay, yung papupuri na sa Diyos. Kaya kahit nakapit sila na time, nakakadena yung kanilang kamay, nakagapos yung kanilang paa, nagawa pa rin niya purihin ang Diyos. Amen. At lumindol. Hallelujah. Lumindol ng napakalakas. Kaya doon kumikilos ang Diyos sa ganong klase ng pagpupuri at pagsamba natin. Amen. Amen? Amen. Nakahanda ka na bang tanggalin yung gapos? Praise God. Nakahanda ka na bang tanggalin yung kadena? Alam niyo, minsan yung kawalan ng pananampalataya, kadena yan. Strongholds ng kaaway yan. Yung kaguluhan paulit-ulit sa bahay, demonyong espiritu yan. Yung pagrereklamo palagi sa buhay sa Panginoon, demonyong espiritu yan. Amen. Yung kawalan ng pag-asa, yung kawalan ng pananampalataya, hindi lang basta kainaan yan, pag paulit-ulit na, hindi na kainaan yan. Demonyong espiritu na yan. Praise God. Isa ina-assist natin, basta kainaan lang to, kaya ako nawawa ng patay, sinangina ko, araw-araw, hindi na kainaan yan. May demonyong espiritu na sa loob ng bahay. May demonyong espiritu na rin nag-ahari sa buhay natin. Kaya pag-aaral natin mabuti kung paulit-ulit, kada simba, hallelujah, praise God. Lunes hanggang Sabado, ganun pa rin. Baka mayroong uta ang kaaway na kailangan pabagsakin. At ang sagot lang dyan, papupuri, pagsamba sa Diyos. Ang sagot lang dyan, Praise God. ang sagot lang dyan, papupuri natin sa Panginoon. Amen. Bakit? Hallelujah. Hallelujah. Bakit? Sa pamamagitan ng papupuri, iniimbitahan natin ang presensya ng Diyos. Inaalisan natin ang Yes. kalumaan. Hallelujah. Praise God. Ready ka na? Ready ka na? Huwag mong isipin wala kang demonyo sa buhay mo. May mga demonyo minsan sa buhay natin na kaya natin Amen. kailangan ng Hallelujah. pero minsan kawan ng kaaway. May kapayapaan hindi mangyari kasi may demonyo espiritu. Kasi wala na Praise the Lord. pagsamba sa Diyos. Wala na pagpupuri sa Diyos. Lamang na yung pagreklamo. Lamang na. Hallelujah. Praise God. Lamang na yung complain. Lamang na yung Hallelujah. reklamo. Lamang na yung puro angal. Kasi wala nang ginagawa ang pagpupuri. Lagi nag-aaway na mag-asawa. Kasi wala na nagpupuri. Wala na Praise sumasamba. God. Hallelujah. Come on. Pero ngayon, kung gusto nyo makalaya ng asawa mo, kung gusto mo makalaya yung anak mo, bakit hindi mo simulang sampahin ang Diyos? Praise God. Bakit hindi mo kailangan? Bakit hindi mo umpisahang sampahin mo ang Diyos? Praise the Lord. Bakit nakikinig sa akin ngayon? Hallelujah. Bakit hindi mo God. umpisahang purihin ang Panginoon? Jesus. Bakit hindi mo umpisahang Hallelujah. sa Diyos? Woo. Kahit nasa likod ka, kahit nasa gitna ka, kahit nasa harap ka, Hallelujah. bakit hindi mo umpisahang purihin ang Diyos? Praise God. Bakit Thank hindi you, mo umpisahang Jesus. sampahin ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Alam mo, may gawa ang kaaway sa iyong buhay. Lord. Hallelujah. Pero nais sa Diyos malayain ka. Nais sa Diyos malakasin ka. Praise God. Kung gusto mong lumaging ang trono ng Diyos, iligin mo muna ang trono ng Panginoon. Praise the Lord. Sampayin mo Hallelujah. sa kahit Hallelujah. na Hallelujah. sampayin mo sa kahit na Yes, Jesus. kahit walang music, kahit walang instrument, kahit walang awit. Yes, Lord. Woo! Glory. Thank you, Jesus. Alisin mo ang mga demon Thank and you, spirits. Lord. Hallelujah. Alisin mo ang Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. alisin mo yung katikasan ng puso. Hallelujah. Hallelujah. Alisin mo Hallelujah. Panginoon. Alisin mo
Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! 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 Yes, Lord! Hallelujah! 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 Yes, Jesus! Yes! Jesus! Yes, Lord! Jesus! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Jesus! Hallelujah! Hindi namin kaya alisin ang lahat ng sabi ng Lord. Kung wala ang kapangyarihan mo, Panginoon. Hallelujah! Sige, ipabot natin sa Diyos ang ating tinig. Yes, Jesus! Hallelujah! Yung tinig ng pagsamba, Lord! yung tinig ng pagpupuri sa ating Panginoon. Yan ang hinihingi ng Diyos. Kung Hallelujah! kahit hindi natagalan pa, Yes! kaya mo sumamba, kaya mo magpuri, at doon ikilos ang kapangyarihan ng Panginoon na parang lindol. Yes! Hallelujah! Come on, come on, come on. Pagpapagigil, kung tulisipin ang katabi mo, tulisipin mo, meron di mo yung espiritu na kailangan umalis. Yes! Hallelujah! Woo! Praise God! Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Praise God! Hallelujah. Itapon natin sa Diyos yung aming pagsasama natin sa Kanya. Oh, yes. Yes.
Receive the Holy Ghost in the name of Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah.